Gaano ba nga ba kalayo ang Morong Rizal sa Pasig City? Kaya ba itong biyahihin ng isang oras gamit ang motor? So guys, malapit na tayo mag-U-turn dito along Meralco Avenue. Tapos papasok na rin to ng business center dito sa may Ortigas. Kaya ngayon araw ay samahan nyo akong bumiyahe mula rito sa Morong Rizal hanggang sa Ortigas Center. So guys, good morning. Today is January 5 to 2026. Ito yung magiging unang biyahe natin na makakaranas tayo ng traffic dito sa may Ortigas Avenue. Dahil alam naman natin na mga ibang mga nagbakasyon sa probinsya ay mga nagsiuwi dahil balik trabaho at balik eskwela. Kaya asahan natin sa araw na ito ay madami tayong mga kasabay na sasakyan sa kalsada. So samahan nyo ako guys kung ano nga ba ang sitwasyon sa traffic ngayong araw. 5:28 na ng umaga, agad ko nang sinuot ng sapatos ko at hinanda ko na ang mga gamit ko. So guys, saktong 5:35 aalis tayo rito. So guys, yan kung napapansin nyo, napakalakas ng ilaw natin ngayon. At dahil nga madalas tayong malis ng madilim sa bahay, ay kailangan talaga natin gumamit ng mas malakas na headlight. At ito ay nabili lang natin sa online. Dahil pinalitan lang natin yan ng tagwa 125 na LED na ilaw na na-order natin sa Shopee. So guys, ito, paalis na tayo ngayon dito sa bayan ng Morong Rizal. At makikita natin kung ano nga ba ang sitwasyon ng traffic dahil tapos na yung holiday. At inaasahan na rin natin na napapasok na rin ang mga estudyante ngayong araw. Isa rin sa mga dahilan kung bakit bumabagal ang daloy ng trapiko sa umaga ay ang pagpasok ng mga estudyante at pagbaba mula sa mga school service nila. Kaya asahan natin na medyo mabigat talaga ang traffic ngayon. At bukod pa ron, marami tayong madadaanan na eskwelahan paluwas ng Maynila. Makalipas ang ilang kilometro na pagdadrive ay narating ko na ang boundary ng bayan ng Teresa at Antipolo City. Dito ay madadaanan natin ang kilalang pasyalan paliguan, ang Villa Sampaguita. So guys, nakalagpas na tayo ng boundary ng Teresa at Antipolo. So binabaybay natin itong zigzag road dito. Isa sa pinakamagandang lugar o hotspot na madadaanan mo kapag papunta ka ng Tanay, Morong, Baras, at pwede rin pagpapunta ka ng Laguna. Ang zigzag road ay isa sa mga tourist spots ng riders na umakyat sa Antipolo. Pero sa kabila ng kagandahan nito ay marami nang naitala na aksidente dito. At minsan ay may binawian na din ng buhay dito. Alas 6 na ng umaga pero madilim pa din dito sa bayan ng Antipolo City. At halos madami ka ng makakasabay na sasakyan paluwas ng Maynila. So guys, alas 6 pasado na ng umaga pero napapansin natin sobrang dilim pa rin. Actually, nandito tayo sa may tapat ng Shopwise dito sa may Antipolo. At ito ang halos kabayanan ng syudad na ito guys. Sobrang dilim pa rin. Tapos marami na tayo halos nakakasabay ng mga lumuluwas ng Maynila. At sigurado tayo ito ay mga papasok sa trabaho, papunta ng eskwela. Tigit sa lahat, may mga nakakasabay rin tayo na galing sa mga bakasyon sa Laguna, Quezon. At pagkababa natin ng Antipolo ay narating na natin ang Tikling at dito ay ramdam mo na agad ang bigat ng trapiko sa lugar. Ang mga sasakyan na galing na Binangonan, ang uno ay masasalubong mo sa lugar na ito. Ilang saglit pa ay nakarating na din ako dito sa Cunilta Junction na kung saan dito nagsisimula ang traffic congestion. So guys, nasa junction na tayo. Sobrang traffic rito sa side na to. Ito yung mga padiretso So ang gagawin natin, kakanan tayo rito sa may Felix Avenue. Tapos kakaliwa tayo sa isang subdivision dito. Pero hindi tayo mag-U-turn kasi bawal mag-U-turn doon. Isa lang to sa technique na para makaiwas tayo sa medyo matagal na traffic light dito sa junction. So ito nga pala, pag diniretso mo yan ay papunta ng Santa Lucia. At para makaiwas sa matagal na stoplight at siksikan, pumapasok ako sa isang subdivision at saka lalabas ulit sa Felix Avenue. So yan, kanan na ulit tayo rito sa Felix Avenue para makakanan naman dito sa Ortigas. So kung mapapansin nyo, naka red light pero yung mga sasakyan ay nakago yung papunta rito.
Medyo may katagalan din yan, mga nasa palagay natin 2 minuto. Yung sa loob ng 2 minuto, halos malayo na yung mapupuntahan mo. At pagliko ko nga dito sa Ortigas Avenue mula sa Robinson ay nakahataw pa ako ng mabilis. Dahil ang sabi nila kapag umaga raw dito sa Ortigas Avenue ay nagiging isang malaking parking lot ito. So guys, ito pagkalagpas natin ng Robinson Galleria, medyo nakahataw-hataw tayo bago tayo makarating dito sa SM East. So medyo malaking bagay ito, no, kapag nakarating ka rito ng medyo maluwag at hindi ka nata-traffic. Usually sa mga normal day, talagang aasahan mo yung lugar na to guys, napupuno ng sasakyan to. At halos hindi mahulugan ng karayom sa sobrang dami ng sasakyan. Dahil nga nalagpasan ko ng walang traffic ang lugar ng harap ng SM East, ay isang malaking oras ang natipid ko hanggang sa makarating na ako sa harap ng countryside. Time check guys, 6:30 na ng umaga. At halos 1 oras na tayo bumabiyahe, no? Pero kung tutusin, nasa 34 kilometers lang ang layo ng Morong Rizal papunta ng Tectite Tower sa Ortigas Center. Pero dahil nga sa ganitong traffic, sa ganitong sitwasyon, ay inaabot tayo ng sobrang tagal. Nung una, akala ko ay tuloy-tuloy na ang maluwag na trapiko. Pero pagdating ko sa bandang tulay ng Ortigas Bridge, ay ito ang bumungad sa akin. So guys, kung napapansin nyo, ayan, sa malayo, medyo maluwag ang tulay ng Ortigas Bridge dito sa may Life Homes. Sa mga ganitong pagkakataon, kapag nakakita ako ng maluwag na daan, ay sinasamantala kong humataw ng may kasamang pag-iingat. Dahil nga kapag naipit ka sa traffic, ang 1 minuto mo ay katumbas na ng 10 minuto. So guys, ito medyo nakalagpas na tayo ng kaunti sa bridge. Grabe, ang ganda ng kanyang motor, Triumph. Someday magkakaroon din tayo niyan. Tuwing umaga ang Rosario Bridge ay napupuno ng sasakyan sa sobrang traffic. Kaya minsan ay hindi ako dumidiretso. Ang ginagawa ko ay umaalalma ko sa IPI at nag-U-turn sa direksyon ng Pontera Verde. So guys, bali nandito na tayo sa may IPI. Hindi ako umiibabaw dyan para makatawid doon kasi minsan ini-expect ko na medyo traffic dyan sa may bago dumating ng SM Hypermarket sa Tiendesitas. Bali ang ginagawa ko, dito kumakanan ako rito sa C5 and then mag-U-turn ako. Pagkatapos ko mag-U-turn at makalagpas sa intersection ng Ortigas Avenue ay nakarating na agad ako dito sa loob ng Pontera Verde. So guys, huminto muna tayo rito sa may bandang Tiendesitas. Bali nag-stop over tayo. Medyo maaga pa naman guys, no. At napansin naman natin na sobrang traffic yung mga dinaanan natin, lalo rito sa paglagpas ng Tikling. Exact time natin ay 6:45. Bali bumabiyahe na tayo halos mahigit 1 oras guys. Ganyan ka-traffic ang dinadanas natin araw-araw at yan ang mga oras na nawawala sa buhay natin. So guys, kapag umaga, masarap maglakad-lakad dito sa loob ng Tiendesitas, dito sa Pontera Verde. Halos kukunti lang yung mga sasakyan na dumadaan dito dahil sa ganitong oras sarado pa yung mga establishment. Ang Pontera Verde ay isang business district na malapit sa C5 Avenue at sakop ng Barangay Ugong dito sa Pasig. At kapag umaga ay masarap dito mag-jogging at maglakad-lakad dahil wala pang masyadong sasakyan dito. So guys, malapit na tayo mag-U-turn dito along Meralco Avenue. Tapos papasok na rin to ng business center dito sa may Ortigas. Ayan, mag-U-turn tayo rito para makarating tayo doon. Maya-maya pa ay nakarating na ako dito sa Ortigas Center na kung saan ay dito mo makikita ang Antel Global, Park Royal at higit sa lahat ang Tectite Tower. So guys, eksaktong alas 7 nakarating tayo rito sa may parking ng halos katabi ng Tectite Tower. So, halos medyo maaga pa rin tayo nakarating kasi halos 2 hours din yung ginagawa nating allowance sa travel natin papasok. Kapag umalis ako ng saktong alas 6 dun sa Morong Rizal guys, tandaan nyo baka makarating tayo rito ng halos alas 8 na ng umaga. So guys, papasok na tayo ng Tectite Tower ngayon.
medyo marami ng taong nakikita kasi normal day na ulit. So guys, dito ko natatapusin yung video ko. Maraming salamat sa mga sumama sa biyahe ko. So hanggang sa susunod na pagkikita guys, salamat.